Hello class, good afternoon. Ang lesson natin today is differentiating linear inequalities and linear equation into variables. At ito po yung ating objective for today. Okay, so bago tayo mag-start sa lesson natin, gawin muna natin to activity na to. Tawagin natin siyang GC, nang ibig sabihin ay group in column. Okay, now, paano to gawin? So, based on your observation, you're going to group the following mathematical statement in column A and B. So, igugrupo natin itong mga mathematical statement na nandito sa kaliwa, dito sa ating table na column A and B. So, yung first one, which is 4y is equal to 2x plus 3, ilagay natin siya sa column A. Now, sa palagay nyo, yung mga sumusunod o yung mga natitirang mathematical statement natin, saan dapat natin sila ilagay? Okay, i-pause nyo yung video na to para magawa nyo ng kayo lang. Okay, now mamaya, compare natin kung parehas tayo na magiging sagot. Okay? Okay, na kung tapos na kayo, tingnan natin kung parehas tayo ng pagkakagrupo sa ating mathematical statement. So, itong sumunod, ilalagay ko na sa column B. At ito naman, sa column A. Yung next, ilalagay ko sa column B. At gayon din yung sumunod. At itong isa sa column A. And then, sa column B at ang panghuli, ilalagay ko sa column A. Ayan. Yan yung sagot ko. Parehas ba tayo ng sagot? Okay. Now, tingnan natin. Tingnan natin ang column A at column B. What are the similarities of each group? Ano ba yung napansin nyo na parehas sa column A at column B? Bakit sa palagay nyo, igrinupo ko sila sa column A at yung ibang mathematical statement sa column B? Okay. Ano napansin nyo? Okay, dun sa column A, pare-pareha silang may equal sign. At dito naman sa column B, ito naman yung kanilang mga symbol. Okay. Now, itong column A na may pare-parehas na symbol na equal sign, yan yung familiar na tayo sa equation na linear equation. Okay, tinawag natin silang linear equation. And then, ito naman column B, yan naman yung ating mga linear inequalities. Okay. Now, para mas maintindihan nyo kung ano pa yung pagkakaiba, alamin natin kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawa. So, sa equation, ito yung mathematical statement that is made up of two expressions connected by an equal sign. So, kinoconnect sila ng equal sign. Kaya kung makikita nyo, pare-pareha silang may equal sign yung ating mathematical statement sa column A kanina. Well, yung inequality naman, this is a mathematical statement where any two values are compared by the inequality symbols such as the following, yung less than, greater than, less than or equal, or greater than or equal, or not equal. Okay, so inequality symbol yung tawag dun sa mga symbol na meron tayo sa mathematical statement natin kanina. Now, para mas maging familiar kayo sa mga symbol na to, ito po yung basa sa kanila. Okay? So, yung symbol na to, yung nasa unahan, okay, yan yung ating greater than. Okay, so, pag binasa natin, yung mathematical statement, ganito siya basahin. X plus 3 is greater than 2. Okay, maglagay lang kayo ng is. So, x plus 3 is greater than 2. And then, yung kabila naman, okay, yung sumunod, yan naman yung tatawagin nating less than. Okay. So,
basahin natin itong isa. Ang basa dyan ay 7x is less than 28. Yung sumunod naman, ang tawag naman dyan ay greater than or equal to. Okay, so pag binasa natin, 5 is greater than or equal to x minus 1. And then yung panghuli, yan naman yung tinatawag nating less than or equal to. So pag binasa natin, it should be 2y plus 1 is less than or equal to 7. Nakuha? Okay. Now, tingnan naman natin yung pagkakaiba ng linear equation at linear inequalities. Depende sa definition. So, ito yung definition ng linear equation. At ito naman yung definition ng linear inequality. Okay. Now, let's see the standard forms. So, sa kanilang form, familiar na kayo sa x plus by is equal to c. Sa linear inequality, ganun din naman ang kanyang form. Mag-iiba lang yung symbol niya. Kasi gagamit na tayo dito ng mga inequality symbol. Okay. Now, aralin naman natin yung mga symbol ng bawat linear. Let's start with linear equation. So, dito, equal sign. Okay, pwede natin yung basahin na is equal to, equals to, is, or equals. Okay, yun yung mga pwedeng basa dyan. So, ano bang ibig sabihin ng equal sign? So, ang ibig sabihin lang ng equal sign, yung nasa kaliwa ay equal sa nasa kanan. Okay, now, let's proceed sa mga symbol ng linear inequality. So, mag-start muna tayo sa una nating symbol. Yan yung less than natin. Okay, so pwede natin siyang basahin as is less than, is below, or is smaller than. Now, ano ba ibig sabihin yan? So, ibig sabihin yan, kunyari meron tayong less than 5, ibig sabihin mga number na mas mababa sa 5. So, ano yun? 4, 3, 2, 1, and 0, and so on. Negative, yan. Mga negative numbers. Mga mababa yan sa 5. So, yun yung ibig sabihin nun. Okay, now yung next na symbol naman natin, yan naman yung greater than. So, pag binabasa natin yan, pwede natin siyang basahin as is greater than, is above, or is more than. Now, ano yung sabihin nun? So, kunyari sinabi na greater than 5, ibig sabihin mga number na mas mataas sa 5. So, ano yun? 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Okay? Next, doon naman tayo sa sumunod na symbol. Ang symbol naman na to ay yung less than or equal to. So, again, pwede natin siyang basahin as is less than or equal to, is at most, is not to exceed, or is maximum. Now, ano ibig sabihin nito? Pag sinabing less than or equal to 5, ibig sabihin mababa or equal sa 5. So, mga number na mababa or equal sa 5. So, ano yon? So, kasama na dito si 5, 4, 3, 2, 1. 5 pababa. Okay? So, yun. Next. Sa next na symbol. Ang next na symbol naman natin is greater than or equal to. Okay, so, again, ito yung mga pwedeng ibasa sa kanya. So, is greater than or equal to, is at least, or is minimum. Okay, ibig sabihin nito, pag sinabing greater than or equal to 5, ibig sabihin 5 pataas, o yung mga number mula 5 pataas, kasama si 5. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Okay? And then, yung last one, okay, yan naman ay not equal. So, ang base dyan is not equal to. So, ibig sabihin nito, yung kanan hindi equal sa kaliwa. Nakuha ba? So, kailangan nyo tandaan yung mga symbol at yung mga
basa sa kanya. Okay? Next, punta naman tayo sa graph. Ano ang tsura ng graph ng linear equation compared sa linear inequality? Sa linear equation, sanay na kayo na nakikita pag nag-graph tayo ng linear equation, ang nakukuha natin ay mga straight line. Tama? Okay. Now, sa linear inequality naman, ang itsura ng graph niya is plane or half plane. Now, ano yun? So, ito yung itsura ng graph. Ayan. Ito yung mga sample graph natin. Okay, so mapapansin nyo sa linear equation, meron tayong straight line. Okay, while dito sa linear inequality, aside sa ating straight na line, meron nang naka-shade na part. Okay, so ganyan yung linear equality natin. Kung mapapansin nyo din, sa line ng linear inequality, may makikita kayong broken na line at merong solid na line. Yung solid meaning dire-diretso. Okay? So, may ibig sabihin din yan. Now, ano ibig sabihin nun? Okay, dito natin yung makikita sa graphical solution when it comes to linear equation and linear inequality. Sa linear equation, ang solution niyan is lahat ng point na dinadaanan ng inyong straight na line. Okay, kaya ang sabi dito, set of points on the line. Kasi lahat ng mga point na dinadaanan ng inyong line na graph, yun yung solution ng inyong equation. Okay, while dito naman sa inequality natin, ang solution niya is yung mga region of point including or not including the line. Ano ibig sabihin nito? Dito kasi sa inequality, lahat ng may shade na part, lahat yan solution ng inyong inequality. Lahat ng may shade. Now, depende, sabi dito, including or not including the line. Okay, depende sa line. Pag nakita nyo na ang line ay broken, tulad nitong nasa taas, ibig sabihin, yung mga dinadaanan ng broken line na yon ay hindi kasama sa solution nyo. Okay, so ibig sabihin ng kasama lang is yung may shade na part. Hindi kasama yung part na dinaanan nung inyong broken na line. While dito naman sa graph sa baba ng inequality natin, solid yung line niya, dire-diretso yung line. Ibig sabihin, aside sa shaded na part, kasama din sa solution nyo yung point na dinadaanan ng inyong line. Okay, so yun yung pagkakaiba nila. Nakuha ba? Nakawala na tayong tanong sa mga differences ng ating linear equation and linear inequality. Try nating sagutan ito. So, dito sa ating activity, you're going to put the correct word or phrases and mathematical statement to the box where they belong. Okay, so, pwede nyo itong sagutan sa inyong notebook. Pwede nyo i-pause muna yung ating video para magkaroon kayo ng time sagutan ng ating tanong. Okay, para ma-compare nyo kung tama ang magiging sagot nyo. Okay, so i-pause nyo muna and then kapag may sagot na kayo, tsaka nyo na lang ulit i-play. Okay? Okay, now kung tapos na kayo magsagot, i-reveal na natin ang mga answer natin. Okay, so mag-start muna tayo kay 7x minus 3y is less than 4. Saan natin siya pwedeng ilagay? Sa linear equation ba o sa linear inequality? So, igugrupo kasi natin siya kung saan siya bagay. Sa linear equation ba siya dapat or siya ay sa linear inequality? Okay, so itong 7x minus 3y ay sa linear inequality. Okay. So, sana nakuha nyo din yon. Next, dito naman tayo sa half plane. Ang half plane natin ay dapat nasa linear inequality din siya. How about itong is equal to? Saan siya sa palagay nyo? Okay, tama. Dapat sa linear equation. Si y is equal to 2x plus 3. Saan siya dapat? Yes, linear equation din. Itong broken line, saan siya dapat nakalagay?
Okay, ang broken line ay sa inequality. Okay, so yung broken line kasi, makikita yan sa ating graph ng inequality. Okay, itong ax plus by is equal to c. Ito ay standard form ng linear equation. Now, set of points on the line. Nabanggit natin to kanina. Saan to dapat? Okay, yes, siya ay dapat nasa linear equation. Okay, and then, yung next is at least, is sa ating inequality. Paano yung is? San siya? Okay, yes. Ito ay sa linear equation kasi ang is, yan din ay pwedeng ang ating symbol na equals ay pwede rin basahin as is. And yung shaded, yan ay sa inequality. Okay, now sana ay nakuha nyo ng tama ang ating activity ngayon. Okay. Punta na tayo sa sunod. Now, dito, okay, magkakaroon tayo ng short quiz. 1 to 5 lang naman to. So, dito ang gagawin nyo dyan, sagutan nyo to sa inyong notebook at checkan natin bukas. Okay, so ito yung magiging homework nyo. Okay? So, yun lang. Paalam!